I'm Nurse Olive. I'm the nurse, barangay nurse sa Pusa, Barangay, Pasadena. So, I am Romelyn Alem Prado po, BSMT student po ng National University po. And now po, ako po yung mag-i-interview po sa inyo na, on behalf of my group po. Nandito po ako para i-interview po and malaman yung experience niyo po. Okay. As a nurse, medtech, and midwife po. All in one. Ganyan talaga sa barangay, public health. All in Oo, kailangan multi-skilled. all Di pa pwedeng isa lang alam mo. Opo. Oo. First po, what inspired you to become a nurse po? Nurse po talaga po. Yes, I'm a nurse by profession. So, inspiration. At first, di ba, hindi mo naman alam kung anong kukunin mong course eh. So, ang pagiging nurse, gusto yan ng lola ko. So, kasi, nag-abroad, di ba? Mahilig naman ng mga magulang. Ay, mag-abroad ka. Sige, mag-nursing ka, mag-medtech ka, abroad ka, di ba? So after graduation, kung saan ano ako, na employ. Clinic nurse, di ba? Nag-hospital nurse. Before ka po dito, hospital nurse. Oo, nag-BPO, iba-iba. So, bakit puro nursing, side, yung mga kinukuha ko? Kasi, being a nurse, it's not only a profession, it's already a vocation. Diba? Parang may passion ka na sa mga tao para tumulong, aside sa tumulong, mapaintindi sa kanila kung ano ba, lalo na sa public health, kung ano ba yung rason kung bakit namin ginagawa yung mga programa ng DOH. Like vaccination, chikiting ligtas, bakit namin ginagawa yan? Kasi marami na ring resistant, diba? Vaccine hesitancy. Simula nung nag-Dengvac siya. So, bakit kailangan natin mag-HIV test for TB patients? So, kailangan nilang malaman yung totoong informasyon na dapat nilang malaman sa community. Yun. So, teacher, nurse, lahat, all in one. Hindi lang, tapos, aside from that, syempre, bibigay mo sa kanila yung mga serbisyo na dapat na ibigay sa kanila. Kahit limited yung resources ng health center, so kahit pa paano maibigay pa rin or mai-refer sila sa tamang mga ospital, di ba? What does a typical day look like for you at the Barangay Health Center? Ano lang, Monday to Friday, 7 to 4, 7 a.m. to 4 p.m. Nandito kami. Unlike sa hospital, merong holidays, merong weekends. Dito, Monday to Friday lang. And holidays, walang pasok. Saturday, Sunday, walang pasok. Yun lang ang kagandahan. What are the biggest challenges you encounter in providing healthcare services in the community? Challenges. Kasi limited din yung yung energy. 'Di ba? Yung resources and time. Minsan, dam-dam nila mga demands para silang nasa ospital, which is free naman yung services na binibigay namin. 'Di ba? Wala naman silang wala naman silang ginagastos ni Cinco. Free yung services, free yung medicines, free yung labs, lahat free. So, can you share a memorable success story on your, or achievement in your career that made you proud po? Memorable success. Actually, ano bang success? Wala namang success pag nurse ka Baga everyday, yung story mo, iba-iba. Diba? Iba-iba yung experience. Iba-iba. Tsaka, paano masasabing success? Success pag pag gumaling yung pasyente. Tapos, failed ba pag namatayan ka ng pasyente? Diba? Hindi mo ma-measure yung success Yun. How do you handle situations when resources like medicines, equipment, staff are limited? Oo, like me, dito, since maliit lang yung population, isa lang nurse, walang midwife, ako rin yung nagte-test, sometimes, pag available, medtech na rin, tapos pag wala si doc, ako na yung nagre-refer sa kanya. Pero dapat aware si doc sa mga nangyayari. So, pag limited ang mga resources, kunwari may isa kang box, 100 pieces na losartan, ilan silang hihingi? 10.
Eh, ang kailangan ibigay, 30 daw. 'Di ba? Kailangan 1 month may ibigay mo para kompleto yung nila, supply. Eh, paano pag 10 sila? Tapos isang box ka na lang. Ang gagawin mo, eh di hati-hati. Para lahat sila mabigyan. Kahit papano, yung 20 days. Yung 10 days, free na. 20 days, bibili na lang sila. 'Di ba? Kasi kung yung 30, bibigay mo sa isa, 'di ba? Mas maraming bibilin yung iba. 'Di ba? Kaya ganoon. Kailangan fair. Fair sa lahat. Ganon. Hati-hati. So, how do you gather and record patient information during consultation? Actually, meron kaming logbook. Since the start of mga health centers, from the time na nag-open up sila, logbooks na lang, 'di ba? Lahat logbooks. Kaya ita-transfer namin doon, like kunwari record ako. Sample tayo ng record ito. Ganito yung records nila. Yan. So, last name muna, tapos address, diba? Tapos ito yung ITR namin, ganyan ang itsura. Tapos andyan na po lahat ang mga... So, once na consulted na siya ng doctor, ita-transfer namin yung date, ayan, yung address, yung age, sex, tapos diagnosis. Ganun, ilalagay namin diagnosis. So maiipon yan for the day, tapos the following day, isusulat na yan ng BHW sa logbook. Sa logbook. Oo. Until now, once na na-open na yung iClinic Sys namin, yung EMR, kasi hindi pa siya connected sa iClinic Sys, dyan na kami mag-encode ng mga records. Oo. So, what tools or system do you use for reporting health data to higher levels po? Meron kaming reporting tool. Ito. Ito yung monthly report namin. Sinasubmit sa DOH. Monthly. And still, paper pa rin. Yun. Ganun. Ito, ipapasa namin sa coordinator. Tapos, sila yung mag-encode sa system na parang soft copy lang nito. 'Di ba? Na naka G drive. Yun. Tapos yun ang isi-send. Pero still paper pa rin. Yun. How often do you submit reports and what kind of reports are required? Eto. Ayan po. Monthly reports. Monthly. Tapos, ano to? How often? Yun, monthly. Maraming reports. Marami. Ito, family planning. First page. Second page, safe motherhood. Maternal. Okay? Diba lahat? Third page, immunization. Okay. Fourth page, nutrition related activities. Ilan yung nabigyan ng vitamin A, ilan yung na OPT, operation timbang na malnourished, severe ba yan o moderate? Marami. Tapos, ano pa ba to? Mga, ayun, may dental. Di ba? Para kami ospital na maliit. Di ba? Dental, tapos health risk assessment screening. Ayan. Ilan yung smokers, ilan yung binge drinker. Yan yung risk, namin, senior or below 60. Tapos, marami yan. Tapos, breast examination, ilan yung na-find na positive, suspected, visual inspection, parang pap smear, pero vinegar ang ginagamit. Ilan ba yung na-test namin, ilan yung suspected, ilan yung na-refer, ilan yung treatment, na-treated. Last page, deworming, animal bite, leprosy. Yan. What challenges do you encounter po in using HIS? Kailangan may stable internet. Paano pag wala ang health center?
Paano yung mga nasa rural areas? Di ba? Yes. Kailangan tayo may stable internet connection. Yun yung number one. Di ba? Pag wala na. Back to ano ka na naman, logbook. Logbook. So, in your opinion, how can the HIS be improved to better support healthcare professionals and patients po? Maganda yan kung nasusunod yung namin, yung nurse population ratio. For every nurse, 10,000 population. Diba? For every doctors, one doctor, 20,000 population. Tapos midwife, parang 5,000 population. Kung yun masusunod, walang problema. Ano yun? Kaso hindi. Dalawang hawak ng center. Tatlong hawak ng center. Ako dalawa. Pupunta pa ako sa ibang barangay. Tapos yung midwives namin, pag-ganong-ganon din. Walang perme. So parang meron po Walang permanent sa isang barangay. Kung ako full-time dito, lahat yan magagawa ko. Pero kapag pag-ganong-ganon, mahirap. mahirap. Doble yung work, di ba?